Hello guys! Day 2 sa aking installation. So, maaraw po ngayon. Maaraw. Medyo may harvest tayo eh. Yun, solar panel natin. Ito, wala pa. Hindi pa tapos. Ito yung pagtatayaan ko ng mga solar panel. You see there, Mount Bulusan, natatakpan. So, kunin na natin itong mga MCCB natin. Yan. MCCB DC. So day 2 ikakabit po natin itong mga circuit breaker para to sa battery natin. Magkakahiwalay silang circuit breaker. Ito po yung for isolation purposes. So iba-ibang klase. Itong 250, 100, 100. So dito natin yung 250 ampere para sa malaking battery. So magtatanong kayo kung ano to, it's cable gland. Minsan hindi nilalagyan ng installer natin ng mga cable gland. Kung nakikita nyo butas lang, huwag kayong papayag po sa mga magpapa-install. Sa mga magdi-DIY, medyo may price rin tong cable gland. Ito yung maganda dito, hindi masusugatan yung ating mga kable. Kasi pag yan naka-open at saka nakadikit dyan yung kable natin, sure, katulad nito. Ito, kable. Pag dumikit dyan, medyo mainit to. Ito mahiwa to. Sa katagalan. Kasi halimbawa, stress yung wire. Pag masugatan to, sure, may kalalagyan yung setup nyo. Either masunog, may sumabog. So, importante po itong cable gland. So, ito yung ating mga cable gland. Iba-ibang klase po yung cable gland. Ito ay by PG po yan. PG, PG21, may PG9. Pag PG9, maliit. Ito, PG21, masyadong malaki. Malaki kasing wire yung gagamitin ko. Yung silicone. So, ikapit na natin itong MCCB sa ating day 2. So plano ko day 2 hanggang wiring ng ating mga controller. So mahirap din mag DIY mag-isa, pero kayang-kaya. Dapat may alam lang. Saka pag nagkikrim kayo ng wire, gagamitan nyo ng hydraulic crimper. Ito naka-hydraulic yung crimper kasi ito. So, mas mapapadali po yung trabaho natin kapag kumpleto yung gamit. Bawa ako mag-isa. Yung controller ko po ay Drinil yan. Pero ito, yung mounting nito, iba yung ginamit natin pang mount. Hindi drill para mapabilis yung ating gawa. Yung nakikita nyo po yung yung sa concrete, yung concrete na pang baril is na to. Yun po yung ginamit natin para mapadali yung trabaho ko. Kasi yung pagdidrill masyadong matakaw po yun sa oras sa gagamitan lakas. Kung yung sinasabi ko, ito po yung mga pako, matatag siya. Yun wala na akong dinidrill dyan. Na lang yung cordless nail para sa concrete, yung brought to you by Inco baka naman. So ito po, pagka ganito, madali lang to matanggal. Hindi na ako magdidrill ng butas. So paglalagay po, explain ko lang yung paglalagay ng ating mga yung PG, yung cable gland. Kung sa labas po natin to ilalagay, ano ba ito? Waterproof to. Pag sa labas po, kailangan po nito yung rubber. Ito yung tinatawag na IP washer. Pag wala kayo nito, maaring pumasok yung ulan dun sa ating junction box. So pag bibili po kayo, siguraduhin nyo si seller merong
Ito, yung rubber IP washer yung tawagin. Suot nyo dito, pasok. Yun. Ayos na yan. Goods na yan. Kahit hand tight ko lang to. Kasi hindi naman to mamaya. Hindi naman masyadong, wala naman dito pressure ng tubig na dadaan. Pero mas maigi na gamitan nyo ng adjustable or monkey plier. Ito, isisil natin to. Kagandahan pala po dito, pagka ganito yung setup nyo, yung may cable gland, hindi papasukin basta-basta ng butike, kung ano man, ng mga insekto, hindi papamahayan. Tulad nito. Ito, huwag nyo itong gagayahin yung akin. Yung dati kong setup. Kung nakikita nyo to, wala tong cable gland. So, lahat ng dumi pumapasok na dito sa aking breaker. Although, next update, tatanggalin ko na yan. Tatanggal na to. Kasi ito nangyayari, bypass bypass breaker. So, ang daming option dito sa nilagay ko. Ito rin, madaming option. Kaya, siguraduhin nyo na dapat may plano yung yung setup. Masira yan. Masira si isa. Anong gagawin nyo para tumatakbo pa rin yung setup nyo? Hindi yun nasira yung isa. Tapos na. Wala na kayong option. Kaya, yung setup ko ngayon, madaming option yan. Kung masira yung isa, gumagana pa rin yung, yun. Panay balik, panay talak tayo dito. Ayun, nagkabaliktad. Dapat ito yung sa ibabaw. So, ibabaw to, tingnan mo yung rubber. Ito okay lang to kasi sa taas, sa labas, umulan. Yan. Makikita nyo yan, may ceiling siya. Nasisil niya yung yung buhos ng ulan dito. Sa labas naman, kung ganito yung ginawa nyo, lagyan nyo, ito yung mga butas, lagyan nyo lang ng mga sealant. Ito, kahit wag na kasi may tornilyo naman to yung dito, hindi naman to papasok yung tubig. So, lagyan nyo to ng mga sealant kung sa labas nyo install. Sa akin, sa loob lang naman, wala na yan sealant kasi wala naman tubig dito. Pero kung sigurista ka na umulan, yan, pinasok yung ulan. So, mas maigi may sealant para hindi na kayo kakaba-kaba. Ito, install na natin. Last. Sa mga DIYers dyan, sana makatulong yung mga pinagagawa ko, explain ko dito. Sana may mapulot kayo na aral para may idea kayo. Ito yung busbar po pala natin. Busbar to, nasa 5mm yung kapal. Ito yung grounding busbar. So para hindi na ako magbutas, hindi na ako bumili ng isang busbar. Yan, nakabutas na yan. Lalagay nyo na lang yung dito, yung kable. May yan sa likod, may lock washer, may washer, may lock nut. So ito yung maganda. Ilagay na natin to. Bilis lang to. So ito yung data ko hanggang wiring. Mamaya papakita ko. Dapat yung wiring nyo yung smooth para pag makita na nag-post kayo ng mga setup nyo, makita na ganda pala ng ng setup. Malinis tingnan. So karamihan na sa nakikita ko sa mga nagdi-DIY, maayos na tingnan yung setup nila. Although yung iba hindi pa maayos, yung kable nila medyo madumi pa. Siguro dahil sa nagmamadali or may kailangan pa silang ilalagay kaya hindi pa final. So ito pagka fix nyo lang, lawagan, tapos saka nyo i-balance dito. Yan. Balance na yan.
Huwag niyo muna itong higpitan bago niya higpitan yung isa. Yung tipong balance na sila lahat. Ito pala, ayan. Babalance niya lang. Higpit kayo ng isa. Pak! Ayun. Higpitan niya na to lahat. So yung sa cable gland pala, may hindi lang sa hindi mababasa yung wire, meron ditong ano. Ito yung nakita ko dito. Pag may cable gland ka, pag pumasok dito, okay lang to eh. Hindi ma-stress yung wire, yung sinasabi ko dito. Pag pumasok yung wire dito, ano ba dito? Yun. Pag wala yung cable gland, nakalaylay dito, minsan mabigat. Ma-stress yung cable, parang mahatak siya. Para hindi siya mahatak, ito yung locking niya. Maglalak siya dito. Higpitan nyo to, tapos kakapit yung kable nyo dito. Hindi na siya mahatak. So, yung mangyari dito, hindi yung stress yung wire nyo dito. So, next, explain ko yon pag nag-wiring na tayo. Explain ko yan sa inyo. So, ito, isa pa. Pag wiring po natin, bibidyohan po natin. So, yun lang sa ngayon. Kunti lang. Yun lang yung magagawa ko ngayon. So, hanggang sa muli. Malayo-layo pa to. Dito pa lang tayo. Dito, bala ko mag-wiring hanggang dito. Titingnan natin mamaya. So, medyo maaraw ngayon. Ilan yung harvest natin? Check natin yung harvest. Harvest 1,900. So, maaraw. Mapag off-grid ako mamaya. So, ngayon po, off-grid lang tayo kasi ayokong yung patay sinti yung aming co-op, yung distribution utility sa gabi. Mamatay. Yun yung dahilan na masisiraan yung ating mga gamit, yung mga inverter type, yung mga appliances natin. Kaya ito, soon I will be off-grid. Although may monitoring ako sa labas. So, yun lang. Hanggang sa muli mga kasolar. Ayan si Mount Bulusan, hindi pa rin nagpapakita. Maraming salamat. Mahangin, mga liwalas. Thank you so much. Thank you for watching. See you.